to you on this day. With faith, we kneel down to pray. Wash us from our guilt and free us from our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang buhay ay isang pakikipaglaban. Our life is a battle. Pero mga iba't ibang labanan na nangyayari ngayon sa mundo. Ang gera laban sa Amerika, Israel at Iran. Merong laban sa politika. Maaaring kaaway mo ang iyong asawa. Di kayo magkasundo ng biyanan mo. Maaaring may kaaway ka sa isang posisyon sa iyong trabaho. Pero aminin natin, meron ding labanan na nangyayari sa ating mga puso at kalooban. Ikaw ba'y magpapatuloy o susuko? Mga kapatid, habang buhay tayo, meron tayong makakalaban. Pero sinong mananalo? Yung matalino. Sinong matalino? Yung marunong na huminto, yung marunong na magpahinga, yung marunong na umatras paminsan-minsan. Mga kapatid, aminin natin ang napakaraming pagkakataon na kung saan palagi pa rin tayong nakikipag-away, sumusugod, hindi humihinto. Kaya naman tayo napapagod at nagkakamali sa ating mga desisyon. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin magpahinga at magtiwala sa Diyos, silingin natin muli ng awat pagpapatawad dito para makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo, ay tunghayan mo sa amin ngayon naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginawa kitang ama ng maraming bansa.
Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa. At may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka na ng demonyo. Namatay si Abraham at mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailanman ang sino mang mamuhay ayon sa iyong aral? Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano bang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyo siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niyang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pa mang 50 taon at nakita mo na si Abraham?
Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki nag-a-apply ng trabaho. Pumasok daw po siya sa isang building. Kaya lang, kahit na anong gawin niya, hindi po niya maitulak yung pintuan. Ayaw pong gumalaw. Hanggat napansin po siya nung gwardiya na nasa loob ng building. Sinabihan siya, "Umatras ka!" Kaya napaatras po itong lalaki. At doon niya nakita yung sign, yung karatula, nakasulat, "Pull." Push na po siya ng push doon sa pintuan. Ang kailangan pa lang ay hila. Pull. Yun yung kailangan niyang gawin. At hindi po niya makikita yung karatula kung hindi siya huminto, kung hindi siya umalis, kung hindi siya tumingin ng mabuti. Mga kapatid, tandaan po natin, minsan, ang pag-atras ay hindi pagkatalo. Ito ay paglilinaw lang. Binibigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na ang pag-atras ay hindi pagsuko. Narinig po natin sa ating mabuting balita ngayon. It is written that the Jews picked up rocks to throw at him. But Jesus hid and went out of the temple area. Parang nakakagulat po, no? Kasi umalis si Jesus. Umiwas ang ating Panginoon. Hindi niya sinalo yung mga bato. Ang tanong, duwag ba ang ating Panginoong Hesukristo? Siyempre, hindi. Ang pinapaalala ng ating Panginoon sa atin, hindi lahat ng labanan ay kailangan mong labanan ngayon. Amen? Not all battles you need to fight now. May napakaganda pong kasabihan sa English. It goes, "He who fights and runs away lives to fight another day." Minsan, ang pag-alis ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ay disiplina. Ito ay pagpili ng tamang oras. There is a perfect time for everything. A time to retreat and a time to fight. If you see that it is not the right time to fight, then there is no shame in retreating. Amen? There is no shame in giving up. Si Jesus po, hindi siya tumakas dahil takot siya. Umalis siya dahil hindi pa daw yun ang tamang oras. Kaya tandaan niyo po, merong mga labanan na mapapanalo mo lang kung aalis ka muna. Kapag mainit ang ulo mo, tumahimik ka muna. Kapag ikaw ay natutokso, lumayo ka muna. Kapag merong taong toxic, mahirap pakisamahan, umiwas-iwas ka muna. Amen? Hindi ka talo kapag umiiwas ka sa kasalanan, sa kapahamakan. Panalo ka kapag hindi ka nadadala sa galit. Unawain po natin sa mga labanan, ang mga nananalo ay yung may malamig na pag-iisip, malamig ang ulo. Ang galit sa labanan, siguradong siya ang dihado. Dahil ang taong nagpapadala sa kanyang emosyon, hindi malinaw mag-isip. Ang taong sugod na ng sugod, mahuhulog yan sa patibong. Meron pong isang kwento tungkol sa dalawang kambing. Sila daw po ay nagtagpo sa isang makitid na tulay. Sa halip na magbanggaan po itong dalawang kambing at sa halip na sila'y mahulog sa ilog, anong ginawa nila? Yung isang kambing nagparaya. Yung isang kambing lumuhod, humiga, pinauna niya yung isang kambing. Kahit na siya po ay tapakan nung isa, okay lang naman sa kanya. Dahil bandang huli, parehas silang nakaligtas. Minsan, ang iyong pagsasakripisyo, ang iyong pagpapakumbaba, ang makakaligtas sa iyo at sa iba. Amen? Minsan, ang pag-urong mo, yan ang pwede maging dahilan ng pagkapanalo mo. Si Jesus,
hindi po umurong. Naghintay lang siya. Umalis po ang ating Panginoon ayon sa mabuting balita, pero kung babasahin nyo, babalik pa rin naman siya doon sa Jerusalem. Bumalik ang ating Panginoon sa tamang panahon. Hinarap niya, tinanggap niya ang krus. Hindi po umalis ang ating Panginoon. Hindi siya tumakas sa kanyang misyon. Hindi po sumuko sa laban si Jesus. Pinili lang niya ang tamang oras. Mga kapatid, magandang tanong po ito. May labanan ka ba na nangyayari ngayon sa iyong buhay? Anong iyong ginagawa? Nakikipag-away ka? O baka tinatawag ka din ng Diyos na huminto at magpahinga? Ano yung mga laban na dapat mong bitawan na hindi naman nakakatulong sa iyo, nakakabuti sa iyong isip, sa iyong puso? Meron bang mga sitwasyon sa iyong buhay na kailangan mo munang layuan para manatili kang ligtas at payapa? Tandaan mo ito, retreat is not defeat. It is just a preparation for victory. I will repeat that. Retreat is not defeat. It is just a preparation for victory. Yung iyong maraming utang, that is a retreat. Tinuturuan ka. Paano ka ba matututo? Paano ka ba magiging marunong sa paghawak mo sa pera? Yung iyong nararamdamang sakit, tinuturuan ka on how to be healthy. Yung inyong away na mag-asawa, break kayo, nagkalayo kayo, tinuturuan kayo. Paano nyo improve ang inyong relationship? Amen? Mga kapatid, hindi lahat ng laban ay nadadaan sa lakas. It does not mean that when you are powerful, you will win. Napatunayan po yan nung labanan nila doon sa Vietnam. Ang dami pong pinadala ng mga American soldiers. Pero hindi nila natalo ang mga Vietnamese. Di po ba? Hindi nakukuha ang panalo sa lakasan lang. Minsan, ang problema, hindi ang kakulangan ng power. Kailangan talaga natin wisdom, karunungan. Sa buhay, ganito rin naman po. Pansinin nyo, agad sugod tayo dahil galit tayo. Sumusugod tayo dahil agad tayong nagdidesisyon. Sumusugod tayo sa ating mga relasyon. Pero hindi tayo nag-iisip. Hindi tayo marunong umatras. Hindi tayo marunong magdasal. Kaya ano nangyayari? Imbis na magkaroon ng solusyon, lalong lumalala ang problema. Amen? Kaya tandaan niyo po, hindi lahat ng pagsugod ay tama. Hindi lahat ng may lakas ay mananalo. Minsan ang tunay na panalo ay yung marunong huminto, marunong magmuni, marunong umatras sandali. Mga kapatid, hindi lahat ng umaalis talunan. Hindi lahat ng tumatahimik mahina. Minsan, ang tunay na malakas ay yung marunong umurong paminsan-minsan. Dahil ang taong umuurong at umaatras, siyang makakalaban muli. Sa tamang oras at panahon, siyang tunay na magtatagumpay sa tulong ng awa ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa atin sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya pagtungo sa Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumakalinga sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkalubnawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, sigawan mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay
upang ang muli naming pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at magindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tao'y hindi
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal, upang kami tumanggap sa banal na pakikinabang, ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Retreat is not a defeat. Hindi ibig sabihin ikaw ay umatras, natalo ka na mahina ka, na nakakahiya ka. Sa Tagalog, ang kasabihan, hindi naman lahat pinapatulan. Di po ba? Patol na kayo ng patol. Kaya ano nangyayari sa'yo? Nai-stress ka. At dahil nai-stress ka, napapagod ka, dahil napapagod ka, nagkakasakit ka. Remember, we do not have the luxury of time. Maaaring mayaman ka, maaaring makapangyarihan ka, pero hindi mo alam hanggang kailan ang iyong buhay dito sa mundo. Kakaunti lang ang ating oras at panahon. Kaya bakit mo papatulan yung hindi naman pinapapatol sa'yo ng Diyos? Sabi nga ni Chris Aquino, don't make patol. Don't make patol. Tawanan mo lang yung mga naninira sa'yo, yung mga ayaw sa'yo. Pero, binibigyan tayo ng oras at panahon ng Diyos sa panahon ng Kwaresma, huminto, matras, para tignan mo, anong kulang ngayon sa buhay mo? Anong problema ngayon sa buhay mo? Anong kailangan mong ayusin ngayon sa buhay mo? Kaya baka hindi ka makasulong, baka hindi umaasenso ang buhay mo. Push ka na ng push. Ang kailangan mo pala ay pull. Huwag mong ipipilit yung ayaw, yung hindi pwede. Di po ba? Pero sa tamang oras at panahon, magiging maayos ang lahat. Paano mo malalaman ang tamang oras? Huminto ka, umatras ka, mag-isip ka, at manalangin ka. Sasabihin din sa iyo ng Diyos. At pag ang kagustuhan ng Diyos ang iyong ginagawa, nakikita mo, magiging mabunga, magiging maganda, magiging magaan ang iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.